Sa pagmamahal, alam mo ba na napakasarap kung matatagpuan mo yung nakatadhana sa'yo na magbibigay kulay sa mundo at magbibigay ngiti sa bawat araw mo. Kaya kapag natagpuan mo na ang tadhanang nakalaan para sa'yo, ingatan mo, alagaan mo, at bigyan mo ng halaga ang bawat oras na kasama mo ang taong pinili ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Siguro sa buhay ko, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Kahit alam kong mali pero masaya ako eh. Ang hirap pigilan ng nararamdaman ko. Ano bang pakialam nyo kung magmahal ako ng mas matanda sa akin? Buhay ko to. At sinusunod ko lang yung bulong ng puso ko. Huwag nyo akong diktahan sa gusto ko. Sa nararamdaman ko. Bakit ba kasi napakadaming nakikialam sa buhay ng ibang tao? Hayaan nyo na lang kami na maging masaya sa mga desisyon namin. Kung di ka masaya para sa nararamdaman ko, huwag kang makinig. Lumayas ka dito. Basta masaya ako. Yun ang mahalaga pero kalma. Ituloy ang kwento. Ginagalit nyo si Big Boss eh. Naku. Love-love lang tayo mga tagapakinig. Kalmahan nyo lang kasi madami pang mangyayari na mga pasabog, okay? Kumalma kayo. Takip silim na. Sa mga oras na to, natutulog ang tatay ni Andy. Pinagmamasdan ko nga lang siya habang nakaupo dun sa may sala. Tapos, tulog na tulog. Habang pinagmamasdan ko siya, maraming naglalaro sa isipan ko. Mga bagay na tila ba, imposibleng mangyari. Kagaya nung maglalakad kami tapos magkahawa kamay tapos ikikiss niya ako sa pisngi palagi. Tapos sasabihan niya akong I love you. Parang ang sarap managinip ng gising. Natulala na lang talaga ako na pinagmamasdan siya. Gusto kong hawakan yung pisngi niya sa mga sandaling to. Pero paano? Kaya ito nag-isip ako mabuti. At ang naisip ko, kunwari, ipinapagising siya ni Andy tapos hawakan ko yung pisngi niya tapos tatapikin ko. Pero bago ko gawin yun, nagtimpla muna ako ng kape. Para mukhang totoo. Kaya ito nagtimpla ako kaagad tapos diretso ako sa sala. Pinatong ko yung kape sa lamisita at eto, ginawa ko na yung mga bagay na naiisip ko. Kinakabahan ako pero sige lang. Pagkakataon ko na kasi to. At marahan ko ng hinaplos ang pisngi ni Tito Paulo. Mabuhok ito. Balbon kasi yung mukha niya. Parang 1 week nang walang ahit. Pero mas bagay sa kanya yung ganito. Mas gwapo siya. At eto, nang parang nagigising na si Tito Paulo, tapik na yung ginawa ko para di halata. At pagmulat ng kanyang mga mata, sobrang amo. As in, kakaiba yung mga tingin ni Tito Paulo. Yung tingin na may halong pagkasabik, basta di ko maunawaan. Kakaiba kasi talaga. Tapos sabay abot ko ng kape. Sa wakas, tagumpay ang plano. Kaya ito, pagbalik ko talaga sa labas kay Andy, sobrang napakasaya ko. Ikaw ba naman nung mahaplos mo yung pisngi ng crush mo tapos tinanggap niya yung tinimpla mo na kape. Napakasaya sa pakiramdam. Oy, Miko. Akala ko ba inom ka lang ng tubig? Bakit napakatagal mo?
Wika ni Andy habang eto naupo na ako sa tabi niya habang pinagmamasdan namin ang apoy mula sa mga basurang sinusunog namin. Pinagtimpla ko pa kasi ng kape si Tito Paulo. Kakagising lang. Hinahanap ka nga sabi ko nagsisiga ka dito sa labas. Wika ko naman. Nako, di na naman yun makakatulog ng buong magdamag. Basta natulog siya ng hapon di makakatulog yan sa gabi. Wika ni Andy. Ganun ba? Di mas masaya. Makipagkwentuhan tayo ng buong magdamag sa tatay mo, Andy. Wika ko. Bahala na. Para kasing maaga akong makakatulog ngayon. Napagod ako sa pagwawalis dito sa labas At saka, tara na sa loob ng bahay, Miko. Nilalamok na ako Wika ni Andy. Ako nga din, nilalamok na. Tara na. Wika ko naman at eto, tumayo na kami at magkaakbay na nagtungo sa bahay nila Andy. Pagpasok sa loob, ayan, nagluluto na ng makakain ng tatay ni Andy. Panghapunan na yung niluluto niya. Siguradong napakasarap nun. Amoy pa lang kasi nakakagutom na. Tapos na kayong magsiga sa labas? Wika ni Tito Paulo pagkakita sa amin ni Andy. Opo, tatay. Wika naman ni Andy sa tatay niya. Maligo na kayo. Wika naman ni Tito Paulo. Sige po, tatay. Wika naman ni Andy. Sabay na tayo, Andy. Wika ako naman. Sige, sabay na tayo. Iludan mo yung likod ko Wika ni Andy. Oo naman, walang problema. Wika ako. Kaya ito, pagkakuha namin ng towel, diretso ka agad kami sa banyo tapos ayan, nagtanggal na kami ng lahat ng mga suot namin. Kahit nagkakakitaan na kami ni Andy ng mga tinatago namin, di ako nakakaramdam ng kakaiba. Di ako interesado sa kanya. As in, wala akong nararamdamang kakaiba. Pero kapag yung tatay naman niya, makita ko pa lang talaga na nakatingin sa akin naku, nangihina na ako. Ewan ko ba, bakit ba ganun yung nararamdaman ko? Kaya naman, nang matapos kaming maligo, eto, nagbihis lang kami tapos kakain na naman. Tataba talaga ako dito. Ang sasarap ng pagkain palagi. Bukod sa pagkain napakasarap, mas masarap yung nakikita ng mga mata ko sa harapan ko. Magkatabi kasi kami ni Andy. Si Tito Paulo naman, ayan, nasa harapan namin. Nakahubad tapos oily yung katawan. Grabe. Doon talaga ako nakatingin sa dibdib niya. Gaganahan kang kumain sa nakikita mo. Miko, masarap. Biglang wika ni Tito Paulo. Inubo tuloy ako kasi naman doon nakatutok yung atensyon ko sa dibdib niya. Opo, napakasarap. Wika ako naman. Masarap naman talaga. Lahat masarap. Yung pagkain at nagluto ng pagkain parehong masarap. Hindi ko na talaga maunawaan yung nararamdaman ko. Ang hirap maintindihan. Basta, masaya ako. Oh, kain lang ng madami, Miko. Huwag kang mahihiya. Wika ni Tito Paulo. Sige po. Wika ako. Kaya ito, nagpatuloy lang ako sa pagkain. At di ko talaga maiwasan na pagmasdan yung dibdib niya. Galit na galit kasi. Hanggang sa matapos makakain. Eto, umalis na si Tito Paulo. Maliligo na daw siya. Kami naman ni Andy. Naglilinis na sa kusina. At eto, ang tagal maligo ni Tito Paulo. Tapos na kaming maglinis, hindi pa siya tapos.
Kaya ito, papasok na sana kami sa kwarto ni Andy nang biglang lumabas sa banyo si Tito Paulo. Bagong ahit na siya. Mas bumata yung itsura niya. At ito, parang kumikinang na naman sa paningin ko si Tito Paulo. Ano ba tong imahinasyon ko? Lagi na lang kumikinang si Tito Paulo. Tumingin pa nga siya sa akin tapos ngumiti na nagdulot na naman ng kilig sa puso ko. Mapapangiti ka na lang talaga. At ayun, dumiretso na siya sa kwarto niya. Kami naman nito, pumasok na din sa kwarto ni Andy. Naupo lang kami sa kama tapos eto, kwentuhan na naman. Kaso mukhang pagod si Andy ngayon. Miko, inaantok na ako. Ikaw ba? Wika niya. Ganun ba? Sayang naman, akala ko ba doon tayo matutulog sa kwarto ng tatay mo? Wika ko naman. Ikaw na lang, Miko. Inaantok na kasi ako. Wika naman ni Andy. Lo, nakakahiya naman. Wika ako. Eh di, matulog ka na lang dito sa tabi ko. Wika ni Andy. Sige. Matutulog na lang din ako dito. Wika ko naman. Kaya eto, nahiga na kami. Tapos ayan, hindi pa man nagtatagal na nakahiga kami. Aba si Andy, naghihilik na. Tulog na kaagad. Ako naman, di pa talaga inaantok. At mula sa gabing sobrang napakatahimik. Unti-unting bumuhos ang napakalakas na ulan. Grabe yung ulan, sobrang lakas talaga. Lalo akong di makakatulog sa ingay. Naisipan kong lumabas upang uminom ng tubig. Kaya ito, lumabas ako. Tapos, tumingin ako sa kwarto ni Tito Paulo. At diretso na sa kusina tapos kumuha na kagad ako ng tubig. At ewan ko ba kung bakit lumapit ako sa pintuan ng kwarto ni Tito Paulo. At eto, pinihit ko na naman yung hawakan. Di talaga nakalak. Paano kung dito na ako pumasok ngayon? Kaso kinakabahan ako. Kapag pumasok ako, wala nang atrasan. Sige, buo na yung loob ko. Papasok na ako. Bibilang ako ng 3. At sa bilang na 3 bubuksan ko na yung pinto. At papasok na ako. 1, 2, 3.